Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po nandito tayo sa ating Rema Pills Live, Sunday edition po natin. So may mga kaunti lang po akong nais i-share sa inyo. Dahil tayo po dito sa Rema, alam naman po natin, ang isang programa po natin ay church planting. Ano po? At bawat isa po sa atin, ang mga simbahan natin ay naitayo. May iba't ibang kwento bakit po ito nabuksan at naitayo. At isa po sa isinusulong natin na programa natin dito at pinagtutulungan sa panalangin is yung pagbubukas po ng mga simbahan. Dahil alam natin na isa ito sa gusto ng Diyos na ipagawa po sa atin dito sa Rema. Ano po, may i-share po ako sa inyo dito po sa may Acts 16 verse 9 and 10. May kwento po rito na kung saan may isang taong humingi ng tulong kay Pablo. Basahin ko po sabi niya po rito sa Acts 16 verse 9, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Sa verse 10, pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat napagtanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. So ito po ang isang karanasan ni Apostol Pablo na ikinukwento niya po dito na may dahilan kung bakit sila pumunta doon sa lugar na yun. Dahil may taong humingi ng tulong sa kanila at nakita niya to sa pangitain. At alam niyo po dito sa simbahan, sabi ko nga po dito sa ating Rema, marami tayong kwento at iba't iba ang istorya ng mga simbahan natin kung paano ito nabuksan. Alam niyo po may isa tayong kasamahan na nagkwento nga po at nag-share ng experience nila sa pagbubukas ng simbahan. Dito po sa lugar po nila ay nagnais po sila na magbukas ng gawain sa bayan na ito. Actually, ito po ay Manawag. Alam niyo po, ito pong kapatiran natin ay nanaginip. At sa panaginip niya, may isang matandang babae dun sa plaza na may mga kasamang parang mga bata na pulubi. Nakasuot doon sa panaginip niya, nakita niya na parang naka-red na vest, na yung chaleco po. At humingi ng tulong sa kanya na nanaginip na kasamahan natin. At habang itong kasama natin ay kumukuha ng itutulong doon sa matandang babae, ay napansin niya na may kakaibang ginagawa yung babae. Na parang merong nilalagay siya doon sa bilog na bolang kristal. At alam niyo po, sabi nga dun sa kwento niya, na dun sa panaginip, binawal niya to. At sabi niya, wag niyong gawin yan. Alam niyo po, nung nakita nung bata, nakasama ng matanda na ito, na parang binawal niya yung ginagawa ng babae. Kasi alam niya, something dun sa loob ng panaginip niya ay may mali. Ngayon, nagalit po yung bata. Yung paslit na tinitingnan niya dun sa panaginip niya na bata, pag sinabing bata, maliit lang yan. Bigla daw lumaki na parang nakakatakot at naging kakaiba. At alam niyo po nag-start po ang battle ng kasama nating ito na maatake ang kanyang kalusugan. Ito po ang mga pwedeng ma-experience natin dahil kapag tayo ay nagbubukas at nagpaplanong buksan ng mga gawain sa bawat bayan, probinsya, marami po tayong hadlang at malalaking demonyo ang pwede nating makabangga. Pero hindi natin to ginagawa sa sarili natin. Ginagawa natin to katulad po ni Apostol Pablo. May leading ang Diyos sa atin kung bakit tayo pumupunta sa isang lugar, kung bakit. Kaya tayo nagtatanong sa Diyos na, Lord, saan mo kami dadalhin? Somehow, ang Panginoon ay nagli-lead at kinakausap tayo na dito kayo pumunta. At may mga tao na nangangailangan, na naririnig ng Panginoon yung mga sigaw nila ng paghingi ng tulong. At alam niyo po, ayon po dito, hindi ko na naman na masyadong i-specific po. Pero itong kasamahan natin,
ay dumaan po sa battle ng sakit. Alam natin na ito po ay spiritual battle. Sabi nga po ng pastor na nakausap nila, kasi nag-start kayo na pasukin ng manawag. So, ibig sabihin, threaten ang mga demonyo kapag ang mga Kristiyano ay nagsimula ng kumilos at magtayo ng gawain. Pagpaplano pa lang po ito, ibig sabihin yung labanan, yung banggaan ay matindi. Ito po ay mga spiritual battle. Ano po, praise the Lord kasi alam nyo, kahit kailan hindi po mananalo ang gawa ng kaaway sa plano ng Panginoon. May mararanasan tayong pag sinabing gera o battle, talagang may mararamdaman kang sakit, may puwersa kang mararamdaman na talagang makikipagbanggaan ka. Pero ang mga kapatid, ang kagandahan po rito, no, ang Diyos po ang tumawag sa atin at ang Diyos ang susuporta sa atin. At ayun po, maganda po ang testimony ng mga kapatid natin dito dahil sabi nga po, may isa pa silang kapatiran na nagkaroon din ng burden. Nung nalaman na ang pastor nila ay nagpaplano na buksan ang manawag. Dahil alam niyo po ang manawag, kung i-research natin, ito po ay isa sa mga sentro ng idolatry. Kilala po iyan. At itong isa pa nilang kasamahan, nagkaroon siya ng burden na ipanalangin ang church planting dito. Inatake na kinagabihan ng sakit. Literal, nag-50-50 po. Itong mag-asawa na to, itong nagkaroon ng desire na manalangin sa pagbubukas ng gawain dito sa Manawag. Pero hindi rin nagtagumpay ang kaaway. Maaaring maramdaman natin yung pressure. Pero ang Panginoon ang sinusundan natin. Ang Panginoon ang naglilid sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Mabuti po ang Diyos. At sa pagbubukas ng mga gawain, sa pagbubukas ng mga simbahan natin sa mga bayan, probinsya, alam ko po na nababanggit nga sa atin dito sa simbahan natin na mabibigat ang mga demonyo, malalaki ang mga demonyong makakabangga natin. Kasi teritoryo nila yan, ipapasukin natin. Pero walang sa kanila dahil ang lahat ng nandito sa mundo ay sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, anuman ang apakan ng ating mga kamay, anuman ang apakan ng ating mga paa, ito po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. At isa pa po sa gusto kong i-share po sa inyo, no? Nung isang kasamahan po natin ang nanaginip, nung magbubukas po nagpaplano po na buksan ang halahala dito po sa Rizal. Pinapadalangin po yan. Hindi lang basta plano, kundi bubuo ka ng panalangin, magsisimula kang manalangin, makinig sa guidance ng Diyos, kung ano yung nais ng Panginoon, kung saan dapat pumunta. Magsisimula tayo sa panalangin. At isang kasamahan natin ang nanaginip na napunta siya sa isang lugar na para siyang naipasok sa isang bahay na hindi siya makalabas. At may isang tao doon sa loob ng bahay niya nang sabi, hindi ka na makakaalis dito. At alam niyo yung pakiramdam na parang nasa isang kahon siya. Pero yun po ay bahay na malaki. At hindi niya alam, para siyang, alam niyo po yung maze na hindi po alam ang labasan. So, kinulong siya doon sa panaginip niya. At ang sabi ng kasama natin na ito, hindi pwedeng makulong ako dito, lalabas ako. Kasi may mission ako. Nakipagbuno siya, nakipaglaban, spiritual po ito, pero dun sa panaginip niya, halagang nakipaglaban siya dun sa tao sa loob na pumipigil sa kanya na makalaya siya, makalabas siya. At sa madaling salita, nabuwag po yun, yung kalaban doon sa panaginip. At yung bahay po ay biglang, naguho. Yung parang siyang talagang bumuho bigla. Yung bahay po ay nakatayo siya doon sa sentro, na parang crossing siya. At nakita niya na lang, nung buho ng bahay, nakita niya yung paligid. Sabi niya, parang alam ko tong lugar na to. So, sa madaling salita, tumuloy na siya doon sa panaginip niya kung saan yung mission niya. May pupuntahan siyang lugar. At habang naglalakad daw po siya,
napahinto siya kasi may naririnig siyang ilang kabataan, mga 4 na kabataan yun na nagkukwentuhan. At talagang inalaw ng Panginoon na marinig niya dahil ang sabi dun sa kwentuhan ng mga kabataan na yun, alam mo ba, nabalita ngayon yung matandang bahay doon sa sentro, doon sa crossing. Eh di ba ang tibay ng bahay na yun, talagang matagal na yun, matanda na yun, dekada na yung bahay na yun. Hindi na aalis yun, pero ngayon natibag, ngayon gumuho. Tapos nung narinig daw po ito nung kasamahan natin, malinaw ang revelation ng Panginoon na natagusan na, napasok na, may nalagpasan na tayo. At ito po yung isang magandang testimony nga po. A week ago, naganap po yung kasamahan natin ng simbahan dito. At ang bilis po, may pabor ang Panginoon, may isang bahay na available doon, na willing nilang ipagamit, na maging gawain. At to make a long story short, nakapagsimula po ang halahala. Ngayon po ay magwa 1 year na rin almost ang gawain natin dito. Dahilan sa nabuksan po ang simbahan na ito. At may pastor na po tayo doon. May mga kwento po dyan na may mga ilan tayong naging miyembro na maiksi po ang panahon ng pagtatayo pa lang. Hindi pa siya matandang simbahan kasi nga almost magwa 1 year pa lang siya. Pero may isang uma-attend po doon na kapitbahay mismo ng simbahan na yon, kung saan yung naging available na bahay. Katabing-katabi siya. So, unang naging miyembro. Kasi katabi siya yung unang nakakarinig ng worship, siya yung unang nakakarinig ng mga sermon ng pastor. At kung may pupuntahan yung pastor, yung kapitbahay muna agad, mauuna siya. Bata pa po, parang less than 30 years old. So, ito pong kapatiran natin na to, sa pagstay niya sa halahala, siya po ay nagsisimba lagi doon. Katabi niya lang ang simbahan. At dumating po ang panahon ilang buwan na nangailangan na silang umuwi ng probinsya nila. Silang pamilya, may 2 siyang anak, may asawa siya, umuwi na doon sa probinsya nila. Sa madaling salita, nagpaalam na po siya dito sa pastor natin dito sa halahala at lilipat na po ng probinsya na titirahan. Alam niyo, naging maganda yung good separation at pinag-pray siya na sige po magpatuloy tayo. Pagdating nila doon sa probinsya nila, maghanap sila ng isang aatinan din na simbahan, magpapatuloy sila doon at nakaka-bless kasi in-update niya tong pastor natin na may pastor na rin sila doon na inaatinan, may inaalagaan din sila ng isang simbahan. At alam niyo po, last month lang nabalitaan namin itong kasamahan po natin na to, na unang naging miyembro doon sa halahala. Bata pa po, 30 years old, ay nawala na po. Kinuha na siya ng Panginoon. So, parang isipin natin na mahalaga ba yung isa lang kung bakit tayo nakapagtayo doon? Isang kaluluwa po ay sobrang halaga sa Diyos. Nagulat nga ako, sabi ko, kilala ko po yun, personal ko siyang na-meet nung inopening yung simbahan natin sa halahala. At nagulat ako kasi bata pa, matanda pa nga ako. Pero ang bilis ng panahon at ang buhay niya po ay umuwi na sa Panginoon. At ito po, nagpapatuloy ang simbahan natin dito. At sabi ko nga po, ang pagbubukas ng gawain, marami tayong mababangga. At ang Diyos po ay naglilid sa atin. Na minsan may mga pinipilit tayong puntahan na lugar, hanggat sarado ang pintuan, mahirap buksan. Hintayin natin na bukas ang pintuan at doon tayo papasok. Kasi minsan may mga gusto tayong pabalik-balik tayo dun sa lugar, pero wala talaga eh. Maaaring sarado pa ang pintuan. Ano po? So, maiksi lang naman po yung gusto kong i-share, no? At ito pong lastly na gusto kong i-share, ito pong latest. Ito lang pong week na to, itong week na to na lumipas. Pero matagal na rin po kahit pa paano mga taon na rin dahil ang plano nga natin, meron po tayong programa sa simbahan natin na to plant a church sa mga barangay, sa bayan, at sa bawat probinsya. Yun yung goal natin. Nakapaskil po yan minsan sa mga sa mga simbahan natin, to plant a praying church in every town. Kami po may nakapaskil kami din dito na to plant a praying church
in every town of Rizal. So bawat bayan po dito ay pinapanalangin namin na magbukas ang pintuan ng Diyos, na makapagsimula ng gawain. At isa po yung Cardona sa pinagpipray din namin na mabuksan. Siguro mga last year, naghahanap din kami pero wala pa po kami talagang makita. Online, nagtitingin din kami ng mga paupan, wala din. Nag-iikot, wala rin kaming makita. Pero ito pong last week, ay nag-start ulit kami na mag-ikot. At alam niyo po, sa pag-iikot po namin, nakakita po kami ng isang available na bahay. Payag silang gawing simbahan, payag sila na makapagsimula tayo doon ng mga Bible studies. So sa madaling salita, open na ang pintuan. Pero before po yun, 2 days before, nanaginip po ako na medyo nakaka-curious yung panaginip ko kasi doon sa loob ng panaginip ko, ako din nalilito na parang ano to. Doon po sa panaginip ko, nakakita po ako ng isang tao, isang lalaki specifically, lumapit siya sa amin. Dito sa church, pumunta siya at humingi siya ng tulong. Kasi yung asawa niyang babae ay parang nag-hysterical, parang nagbabago. Kumbaga, hindi niya na makilala, hindi na niya asawa. Ganun. So sa madaling salita, humingi siya ng tulong para ma-rescue. Kasi hindi na nila alam paano handlein yung babae. At nung nakita ko po, doon sa panaginip ko, sabi ko, pag tinignan mo siya physically, may kita mong tunay na tao siya. Katulad natin, may physical tayo, yung balat natin malambot, di ba? So, kompleto tayo ng parte ng katawan. Pag tinignan mo siya, itsurang tao siya. Pero doon sa panaginip ko, alam ko sa loob ko may nagsasabing hindi siya purong tao. At medyo nakaka-curious nga kasi sabi ko, walang ibang nakakakita na hindi siya purong tao. Maliban sa akin, sa mga ibang kasama ko, na nakikita namin na hindi siya purong tao. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, ang tingin sa kanya, tao lang siya. Pero sabi ko, hindi siya normal na tao. Alam niyo po yun, na parang doon sa loob ng panaginip ko, para siyang, alam ko na AI or para siyang robot, ganun, na may, hindi siya puro. Nakukuha niyo na po yun. So, nagpatuloy po yung panaginip at sinundan po namin itong babae na to kasi pinagmamasdan ko kung paano, ano ang ginagawa niya, kung paano siyang nag-hysterical, paano yung pagwawala niya. At nakita ko po na bawat bahay po, pinupuntahan niya. At sa bawat bahay na mapupuntahan niya, winawasak niya to, yung mga tao doon, sinasaktan niya, walang makapigil sa kanya. Sinubukan ng ibang tao na pusasan siya, na parang hawakan siya, pigilan siya, pero walang makapigil kasi nga, hindi siya purong tao, iba yung power niya, iba yung lakas niya. Alam niyo nga po, sabi ko, naisip ko, baka kahit saksakin siya, gumamit ng patalim, hindi siya mamamatay kasi hindi nga siya purong tao baka hindi lang tatalab sa kanya yung patalim na pwedeng gamitin. So, dun po sa panaginip ko, napaisip ako, anong pwedeng solusyon para matalo siya? At habang sinusundan po namin ito, napansin ko nga sa bawat bahay, dadaanan niya, sinisira niya yung bahay, winawasak niya, yung mga tao doon sinasaktan niya. So nagkakagulo, nagtatakbuhan yung mga tao. Tapos biglang agaw pansin sa akin, may isang bahay siya na hindi niya mapuntahan. Which is, kasunod na dapat yung bahay na yun, pero nilagpasan niya. Tapos nagtataka talaga ako, sabi ko, bakit niya nilagpasan yung bahay? E di, sinusundan ng mga tao pa rin yung babae. Ngayon, tiningnan ko yung bahay na nilagpasan niya. Anong meron dito sa bahay na to kung bakit hindi niya magawang mapasok? Hindi niya magawang guluhin, saktan yung mga tao sa loob, hindi niya mawasak yung bahay. At lumapit po ako dun sa bahay na yun at narinig ko, nakita ko, ng mga mata ko, sa panaginip ko, kitang-kita ko, may nakapalibot na mga tao dun sa loob ng bahay at nakataas ang kamay, nakapikit ang mata, kumakanta sila ng How great is our God, sing with me, how great is our God. So, nung narinig ko yun, nasa labas ako ng bahay, nasa labas ako ng pintuan at pinapakinggan yung mga kantahan nilang How great is our God, and sing with me, how great. Kumakanta po sila. At yung mata ko nakasunod dun sa babae, sabi ko, alam ko na kung bakit hindi niya mapasok itong bahay na to.
kung bakit hindi niya mawasak itong bahay na to. Hindi niya kayang sirain yung bahay na punong-puno ng pagpupuri. Hindi niya kayang sirain yung tahanan na may mga nag-aawitan at nagpupuri sa Panginoon. So, nagising po ako sa panaginip at nag-iisip pa rin ng solusyon kung paano matalo yung tao na yun. At alam ko sa pagkagising ko na nag-pray ako, nagtanong ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, napaka-symbolic, alam kong demonic ang gawa na ito. Nanalangin ako. At ito nga po yung 2 days. After 2 days po na paghahanap dito sa church natin sa Cardona, nakakita po kami ng isang bahay. Maliit lang po siya. 3,000 lang ang upa. Sapat lang para makapagsimula kakasya ang 15 to 20 monoblocks. At kahapon po pinuntahan namin yun. Alam niyo po, nakakagulat dahil yung pinagtugma-tugma ng Panginoon, yung sa panaginip at yung lugar. Pagpunta po namin doon, alam niyo po, tayo po, no, mga born again, hindi na tayo naniniwala sa mga santo eh. Hindi na tayo naniniwala dun sa mga Diyos-Diyosan yan ang ayaw ng Diyos. At pagpunta namin doon, alam niyo po, nakakabigla, isang malaking higante na estatwa ng isang poon ng babae ang naabutan namin doon sa bayan na yun. At bawat bahay, hindi lahat ng bahay, mostly sa madadaanan namin, hindi po ako exaggerated. Bawat bahay nila, sa labas ng gate nila, may maliliit silang tarpaulin na nakapaskil doon, yung babaeng poon. Pero yung pinakamalaki, nandun sa pinakasentro ng simbahan nila. At pumunta kami doon sa uupahan natin na simbahan. Matao ang lugar, maingay ang paligid, may talipapa, maraming, maingay basta ang paligid. Pero may mararamdaman ka na bulag ang mga tao. Alam niyo po, kaya nga naniniwala ako may mga tao na nananalangin sa bawat probinsya, sa bawat bayan natin na humihingi ng tulong sa Panginoon. At ang Diyos po ay hindi makahindi sa mga iyak ng mga tao na to. Kaya ang Diyos po ay nagbubukas ng pintuan para sa lugar na yun. Kailangan niya ng mga lingkod na maipapadala. Kailangan niya ng mga lingkod na isusuga doon, isisend doon, na magpapagamit. Yun nga lang po, kagaya ng sabi ko, ito po ay isang malaking laban. Katulad po ng kinuwento ng Apostol Pablo. Sabi niya po dito, ulitin ko, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, may isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Kapag narinig na natin ang pagkatawag ng Panginoon, nagbukas na ng pintuan ang Diyos, yung buhay po natin, gawin nating available. Na Panginoon, katulad ni Isaiah, nung naghanap ang Diyos ng ipapadala, yung puso ni Isaiah, maaaring nakita niya na hindi ako deserve. Pero yung puso ni Isaiah naglakas ng loob na sabi niyang, "Here I am, send me." At ito po ang isa kong gustong ma-share sa inyo, no. Magbubukas tayo ng gawain dito at magsisimula po tayo this July. At naniniwala ko sa bawat probinsya natin, sa mga outreaches natin, may iba't iba tayong kwento ng pagbubukas ng simbahan. Pero kapatid, kapag binuksan ng Diyos ang pintuan, sasamahan niya tayo, susuportahan niya tayo. Amen po. At nawa ang bawat isa sa atin ay huwag ipagdamot ang buhay. Maiksi na po ang panahon at maraming umiiyak sa mga bayan na yan. Naririnig ng Diyos sa mga iyak na yan at ang Diyos po ay hindi makatanggi. Masakit sa puso ng Panginoon ang mga hinaing ng tao na humihingi ng tulong. Pero kailangan ng Diyos ng mga ipapadala. Gawin nating available ang mga buhay natin.
Amin po. So muli, God bless po sa bawat isa. At tayo po ay patuloy na maglingkod, sama-sama hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya. Nagpapasalamat sa tiwala at pagkatawag mo sa amin. Maaaring Lord, hindi kami perpekto, pero pinagkatiwalaan mo ang gawain ito. Gamitin mo kami, Panginoon, sa mga pagtatayo pa ng simbahan. Mga simbahan na pwedeng puntahan ng mga tao. Mga simbahan na nabubuksan mo, Panginoon, upang maging kaligtasan ng mga tao. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. At alam namin, O Diyos, kami ay hindi mo pababayaan sa mga lugar na pupuntahan namin. Ipoprovide mo ang lahat ng pangailangan at iingatan ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang programa, Panginoon, ng church planting. Hanggang sa pagbalik mo, O Diyos, hinihiling namin, Panginoon. May offer namin sa iyo ang mga simbahan na ito. Na mabangong samyo, Panginoon, sa iyo. Ang mga simbahang ito na may tatayo, O Diyos, ay patuloy na makikilala ang pangalan mo. Salamat, O Diyos. Nakakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Magandang hapon po.